Nasa ating linya ho naman ngayon si Rex Igot, ang pinuno po ng Bugo Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa usapin po nitong patuloy na ginagawa nila ngayong mga efforts para po doon sa mga biktima ng malakas na pagyanig. May buntag ka mo, Rex? Good morning po, sir. Oo, pasensya na Rex. Alam kong pagod na kayo dyan. Kami lamang itumawag para malaman ang pinakahuling balita dyan sa inyo sa Bugo. So far sa Bugo LGU, ilan ang kumpirmado ninyong casualty, please? Kumpirmado po ay as of yesterday, 33 po. So yung 32 niyan, nabigyan na po ng death certificate from Bugo only, and may isa po na bibigyan pa. So kasalukuyan ngayon ay wala na naman pong naitala na bagong fatality po. Oo, pero parang lumalabas ang talagang ang may pinakamaraming casualties sa bayan ng Bugo. Yes po, sir, kasi may isa kaming barangay na mataas na bundok. So doon po na barangay, doon po maraming mga 16 first up tao na natabunan ng malaking mga bato. Oo, Rex, ang topography ng Bugo, bulubundukin, at ang most na mga casualties dito yung nakatira either doon sa ibabaw at paanan ng bundok ba? Sa paapo ng bundok, sir. Actually, yung Bugo hindi masyadong maraming bundok. Itong bundok na isa lang, ito lang yung pinakamataas. Dahil din kasi na steep yung bundok niya, yun nga, sinabi ko na nga sa mga nakatira doon nga hindi talaga safe. Kahit malakas na ulan, hindi pa rin safe kasi for the rain-induced landslide. Yun nga, hindi naman talaga lumipat kasi yun lang yung kanilang pwede matirahan. Hindi niya, dahil daw na bata pa sila, wala naman talaga nangyari. So yun po nangyari na dumating ng panahon nga hindi natin inaasahan. Oo nga, talaga nakalulungkot itong pangyayaring ito. Pero meron kasing sinasabi na Yolanda Housing Village dyan. Oo, yung saan ang lokasyon nito at ilan doon ang casualty kung meron man? Doon po sa Yolanda Project, ito po yung nasa Barangay Pulambato. Yung yung lugar din po is prone to liquefaction. So talaga yung pag tremor, malakas kasi yung lindol. Yung isang row ng isang palapag ng yung two-story, yun yung naging pancake po. Naitala doon, sir, yung ni-retrieve na lang kasi hindi talaga madala ng pag-rescue. Mga pito yata po yung, hindi pa ako nagkamali, pito po yung nakuha doon. Oo. Itong binabanggit mong liquefaction na nangyari, kumbaga gumalaw yung ilalim nga ng lupa kasi nagkaroon ng epekto, no, yung sitwasyon doon sa ilalim nga ng lupa. Yan bang lugar na iyan, identified ba yan as a danger zone doon sa mapa natin sa disaster? Anong kulay yan? Yan ba'y kulay pula pero tinayuan pa rin ng NHA ba na patayo dyan? Yes po, ito po yung kulay pula, high susceptible to liquefaction. Dito rin po, kasi malaki yung lugar na Pulambato, ito po rin po yung parang commercial. Yun lang, maraming nakalagay na row house doon, building, pero ito lang yung isang palapag na talagang bumigay. Siguro, the project from the housing, they know already the situation of the yung lupa, klase ng lupa. Oo, siguro pero ito lang yung talagang naswertihan.
O sige. So sa ngayon, meron pa bang mga naiipit? Meron kayong ano, mga hinala na meron pa naiipit sa ilalim ng guho o tapos na ang lahat ng retrieval operations? Tapos na po, last ano ba ngayon, Mm. Friday. Mm. So nung Wednesday ng gabi, mga alas 11 po, na-retrieve na talaga namin yung isang lugar. From the start of the tremor, alas 10 ng Merkulis, Mm. Mm. Huwebes, so natapos na po nung isang gabi pa. So kagabi, kahapon, early recovery phase na po kami. So wala na ngayong night report na missing, wala na ring report na may natabunan ng mga lupa po o bahay. Ilan ang populasyon ng Bugo at ilang bahay ang so far na account na ninyo na mga hindi na maaaring tirhan pa? Meron ka na bang ganong informasyon? As of now, sir, kasi overwhelmed pa po kami. Hindi pa talaga namin the exact number. Most probably mga 10 to 20 buildings yung Pero hindi pa talaga sir, confirm lahat. Yes po, sir, marami pa kasi tingnan namin, sir. Most ngayon ito yung na-busy kami sa pagbigay ng tulong sa mga community natin. Po. Oo. Kasi yung mga water lines namin, saka wala rin kuryente. Yung iba wala pa talaga makain kasi yung mga tindahan dito sarado pa. Oo. No? Until ngayon, palagi pa rin may aftershock. So, hindi pa talaga safe na Oo nga, naintindihan natin. Sa bahay. sa 90,000 na population ninyo mahigit diyan sa Bogo, sir, yung mga kabahayan diyan, saan ang concentration? Sa mismo ba sa Bungto, sa bayan ba mismo? Ito rin ba yung may pinakamarami ngayon na nasira sa pagtansya ninyo? Yes po, sir. Sa ngayon, na-focus kami yung mga marami talagang tabunan ng pamilya. Kasi nga, mahirap sa kanilang sitwasyon ngayon. Wala pa silang bahay, wala pang makain. So, yung CSWD naman natin, sir, sila po yung nakafocus sa mga areas nga dapat talaga yung mauna. Then, yun nga, nabigyan na po sila ng mga pagkain. Pero ngayon, naghintay kami kung may makabigay ng mga temporary shelter po para maibigay namin sa mga wala pang bahay na matirahan. Oo, kasi ang sabi kahapon, nagpunta dyan si Presidente, nangako siya ng mga tents, no? Oo, at hopefully, Yes po, sir. yung mga tents nga dumating para kahit na umulan o anuman, may masilungan ng inyong mga biktima ng mga pamilya. Rex, sino supplier nyo ng tubig? Sino ang inyong, saan kayo kumukuha ng tubig? Ano ang inyong water district? Yung supply of water system namin ito is the Bugo Water District po. Local ito As of ninyo, now po, sarili. locally po namin, sir. Actually, we have one pumping station ngayon na nag-operate. So, then meron namang tumutulong na mga ibang LGU na may mga water tankers. So, kahapon po, yun po rin yung priority namin na binigyan po ng tubig yung iba't ibang lugar na wala pa talagang no flow pa talaga yung tubig. So until now, sir, the water district is monitoring po kasi may mga leaking kasi. So hindi pa talaga pwede mapandar kasi sayang din po yung tubig na may extract din. Iba ring water tubig na kuhanan muna, sir, yung deep well. Hindi pa kasi rin magamit dahil yung paglindol talagang yung mga tubig nagalaw talaga, parang hindi pa talaga pwede gamitin kasi parang may putik na. Kasi nga contaminated pa ito. Mga ilang individual, how many individuals ang totally affected talaga diyan at kinakailangan ninyong alagaan nitong darating na mga buwan na ito? May pa kami, sir,
na-estimate na lang po nga 31,000 yung individual ngayon na affected. Mhm. So yung iba kasi lumipat na sa Cebu muna, yung naiwan lang dito. So yun po yung minomonitor po. Meron kayong sarili ninyo na ospital diyan sa Bugo? Yes po, sir. Oo. Nasira ba din? Hindi pa talaga na fully check, sir, kasi yun nga, malaki din yung hospital. Pero as advice from engineering, hindi pa talaga pwede pasukin. So lahat ng mga pasyente po nasa labas pa po. Ano yan? So, District, yun lang. is that a district hospital? Ano yan? Anong tawag sa ospital? Tinawag po ito Cebu Provincial Hospital po. So, it's a district hospital in the north. Okay. So, naandyan sa inyong provincial hospital, nasa Bugo, no? Yes po, nasa Bugo talaga yung yung hospital. Oo. Yung munisipyo ninyo nasira din. Yes po, sira po yung mga kisame namin. Saka yung ibang mga column niya. Hindi naman talaga na totally collapse. Pero hindi talaga magamit. Okay, As sige. of now. So, we're waiting for different agencies po na mas expert sa pag-check ng building po. Kasi yung... sige po, sir. Ikaw mismo, Rex, ang biktima rin ng kayo? Yung bahay mo mismo nasira din? Hindi naman masyado, sir, kasi buti pa itong maliit lang na bahay kasi parang mas resilient to earthquake kasi hindi masyadong nagagalaw. Salamat naman sa Panginoon at wala naman po nangyari. Kunting mga sira-sira lang po. Oo. Sige. So sa ngayon, ang klaro, 30,000 ang kinakailangan nyo pakainin buong araw, no? Yes, 31,000 po yung 31,000. Actually, kahapon nagbigay na po ng mga relief goods po, relief pack po. Saka tubig sa mga barangay. Oo, pero matagal yan, Rex, ha? Matagal na kanlungan yan, no? Oo. It will take not just weeks, no, but months to be able to finalize everything. To recover po. Yes, oo. May tanong si Chacha lang. Yes, Pahabol lang ito. Sir Rex, kanina nabanggit niyo po yung Cebu Provincial Hospital dyan sa Bugo ay damaged din. At nabanggit niyo rin po na may mga medical tents outside. Hindi naman po ba nauulanan yung mga pasyente natin? At may plano po ba tayo na ilipat, lalo na yung iba yung critical ang condition sa mas malapit na ospital? So, ayun, ma'am. Actually, yung yung kinabukasan na nangyari yung yung lindol, mayroon na kasi pumupunta ng mga ambulances. So yung mga pasyente po, yung iba karamihan nilipat na po sa Danao, sa Cebu po. So yung dito hindi na masyadong marami at marami na po nilagay na tent sa labas. Kasi umulan din po yun, punon. So, yun nga, buti naman may mga tents kami sa Bugo City. Ina-accommodate naman po lahat. Oo. Sir Rex, meron pong mga pictures online na may mga residente na parang natutulog po na parang nasa tent din at nauulanan. Saang area po iyon mismo? Saang evacuation center po yun? Yung evacuation center namin, ma'am, hindi naman talaga kami nag-advise na pumasok sa mga temporary evacuation center like the schools kasi they're safe. Then yung mga tao din po kasi ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Yes, oo. Doon lang po sila sa gilid. Then yung iba po nasa may mga daanan lang po. Kasi yun nga, wala namang puno, yung walang building. Oo. Yun po nangyari. So yun po nga, kailangan po namin yung tents po, camping tents na malaki ba kaya po good for one family or mga collapsible tents. Oo. Yun ang inyong ngayong immediate needs. Sige, okay. Rex, doon Yes po, sir. kamo ilan ang patay? Ano yun? Mostly mga bata ba yun? Yung sa barangay Binago, sir, may mga matanda, meron ding mga 50% po yung bata. Okay, oo. Oo, kasi gabi kasi natutulog na talagang wala talaga sa Yes. diferensya kung umaga kasi Nasa karamihan school, nasa labas. Oo, nasa school, no? Ngayon yun guys, nasa bahay lang natutulog kasama yung pamilya, kaya yun sir, may mga bata sir. Oo.
Okay. Sige, so ilan ngayon ang injured ninyo? At anong sitwasyon nito mga to? Yung injured po is, yung natala is 186. So yung mga major po, yun nga, dinala na po sa ibang distrito Hospital. na hospital na Oo. malayo sa Bugo. Okay. Yung iba naman po is more on laceration lang po, bruises, yung dahil natumba, dahil yung glass po nangabasag, so naapakan. So hindi naman po grabe yung mga injured, kundi lang po naman yung mga major po. Okay. O sige. Salamat na marami, Rex. At mamaya kapag naka-okasyon kami, tatawag kami dito sa DSWD, no? Na kung saan naman mukhang sa kanila iniaatang, pati sa HUD-C, yung usapin ng pangangailangan nyo ng mga temporary shelter, gagaya nga ng mga tents na ipinangako ni Pangulong Marcos. Dagang salamat kanimo, Bay, ha? Mga Jimmy dire. O para sa inyo lahat yan na biktima ng kalamidad. Okay? Salamat, sir. Oo. Dagang salamat kanimo, Bay, and God bless. Si Rex Igot po, ang pinuno po ng Bugo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa pong component city dyan po naman sa lalawigan ng Cebu. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!